Welcome back sa ating channel. Sa videong to, masasaksihan natin ang out of this world na talento ng mga piloto sa pagpapalipad ng eroplano. Kumapit ka dahil magugulat ka sa matitinding kakayahan ng mga piloto sa video na hindi mo aakalaing totoo. Pero bago natin simulan, paki-like muna ng ating video dahil malaking tulong po yan para sa aming mga content creators. Kung na-like mo na ang ating video, wag na nating patagalin pa. Tara, simulan na natin. Tignan nyo yung nose wheel ng eroplano. Tabingi, nag-malfunction yan, hindi madiretso. Paano nga ba makakalanding yan? Panoorin natin kung paano perpektong naisalba ng piloto ang 145 passengers sa loob ng eroplanong to. Ang makapigil hiningang paglanding ng Airbus na to ay live na kuna ng kamera noong 2005 sa Amerika. At this point, makikita natin kung ilang segundo binalanse ng piloto yung eroplano bago niya gamitin yung nag-malfunction na nose wheel ng eroplano. Sa unang tingin, parang mabagal yung eroplano pero sobrang bilis niyan, parang bullet train. Once na mag-snap ang landing gear niyan, tapos ang kwento. Buti na lang high quality ang materyales ng landing gear. Best we can. Prop sa piloto na ligtas lahat ng pasahero, pero kung maulan nung araw na yan, naging iba ang kwento niyan. Nakakamangha ang mga airshow. Dito pinapamalas ng mga piloto ang kanilang full potential sa pagpapalipad ng eroplano. Panoorin kung paano nagmistulang si Moses, ang piloto ng eroplanong to, matapos niyang hatiin ang ulap. Walang takot ang lalaki lumipad sa tabi mismo ng isang Cessna plane, parang eksena sa action movie. Ang tawag sa gantong extreme stunt ay human soaring. Mas kilala sila bilang jetman. Dahil sa kakaibang talento nila, madalas silang kunin para sa malalaking promosyon at advertisement ng top brands tulad ng Red Bull, Emirates, Philippine Airlines at marami pang iba. Oh my God! Yeah, get out of the road, dude! Speaking of jetman, alam nyo ba na may naimbento na ring teknolohiya para labanan ang matinding traffic? Tinatawag to bilang Sky Surfer aircraft. Maaari itong magsilbi bilang personal aircraft na tiyak malaki ang gagampan ng papel sa ating transportation in the future. Uh-oh. No, he's not coming back at us, is he? Holy... Ganto naman mag-training ang US Navy, parang sa pelikula lang. Isa sa training ng US Navy ay kung paano didiskartihan ng kanilang piloto ang paglanding ng jet sa masamang panahon. Dito ay bibigyan nila ng rating ang kakayahan ng isang piloto. 500! Hindi napansin ng mag-inang to na may pusa pala silang kasama sa paglipad. Nang makita ng piloto ang pusa, agad itong nag-maneuver. Safe naman silang nakalanding kasama ang pusa. Ganto isinasagawa ang air refueling. Tinatawag na tanker ang nagbibigay ng gasolina habang receiver naman ang tawag dito. Matinding kontrol at mahabang pasensya ang kailangan para maipasok ng receiver ang kanyang tubo sa tanker para mabigyan siya ng gasolina.
Minsan talaga hindi maiwasan ang pagkakamali, mga aberya sa eroplano tulad na lang ng fuel leak at delayed landing dahil sa bagyo. Ganto isinasagawa ang refueling sa mga Airbus. Ganto ang nangyayari pag may miscommunication sa part ng receiver at tanker o pagbaguhan yung receiver hindi stable para maitutok yung tubo ng kanyang eroplano. Dahil sa aberya, kinailangan maglanding ng 2 eroplano sa iisang runway. Mabuti naman at na-execute ng perpekto ng 2 piloto ang pangyayari. Malupit talaga magsagawa ng airshow ang mga professional pilot. Nung una, walang ideya ang mga tao sa lumabas na bilog sa kalangitan. Kalaunan, nagdesisyon ang piloto na gumawa ng smiley face upang pasayahin ang araw ng mga tao sa lugar. Nah, bro, let's go! Pag-ibig nga naman, hahamakin ang lahat, masunod lang. Kakaibang proposal ang ipinamalas ng isang piloto sa Amerika kung saan gumawa sila ng heart shape na may palaso sa kalangitan. Napakagaling magbalanse ng piloto sa video. Konting pagkakamali lang, maaring bumalikwas ang kanilang minamanehong eroplano. Sa isang mataong paliparan sa Amerika, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Isang lasing na lalaki, pagewang-gewang, sinisigaw ng kung ano-ano ang walang pasabing tumakbo patungo sa isang Cessna plane. Sinubukan siyang pigilan ng mga kinauukulan ng paliparan. Why are you running? Why are you running? Ngunit parang agila ang lasing na lalaki, mabilis at determinado. Bago pa siya maabutan, nakasakay na siya sa eroplano. Nagawang paandarin ito sa isang himala ng kalasingan. Parang isang batang naglalaro ng laruan, inaakyat baba niya ang eroplano, umiikot-ikot sa himpapawid na parang wala nang bukas. Ang wingtip ng eroplano ay halos sumayad na sa mga puno. Ang mga saksi ay nagpipigil ng hininga habang ang eroplano ay pagewang-gewang sa kalangitan. Sa kabila ng lahat, patuloy na pinalipad ng lalaki ang Cessna sa loob ng 10 minuto na punong-puno ng kaba. Minsan, biglang bumababa ang eroplano na parang ibong naputol ang pakpak. Pero bigla rin itong aangat na para bang muling nabuhay. Sa bawat segundo, parang roller coaster ang galaw ng eroplano. Nakakapigil hininga at nakakakilabot. Matapos magpakitang gilas ng lasing, bumaba ito. Swerte namang nailagan niya ang buntot ng eroplano. Natapos ang kanyang palabas nang mahuli siya ng mga kinauukulan ng paliparan. Tagumpay na nailanding ng isang piloto ang kanyang pinapalipad sa gumagalaw na pick-up na sasakyan. To get those wheels in the troughs in front to see if they can get him locked in there. He's using the rudder pedals to kind of walk his way up there. I don't see it yet. I don't see it. Ganto kalakas ang aircraft engine. Dapat ay dumistansya dyan dahil kita nyo naman kung paano niya higupin yung mga alikabok sa paligid. Para may perspective ka gaano kalakas ang tambucho ng eroplano, panoorin natin to. Kita nyo naman kung paano nagmistulang papel ang sasakyan matapos bugahan ng tambucho ng Airbus. Laging dumistansya sa propeller ng eroplano dahil bigla na lang itong umiikot ng mabilis na maaaring magdulot ng aksidente. Ganto apulahin ang sunog sa kagubatan gamit ang eroplano.
Isa sa dahilan kung bakit masyadong malaki ang sahod ng astronaut ay dahil yung simpleng bagay sa atin ay pahirapan sa kanila. Komplikado talaga ang buhay ng astronaut. Mag-isa ka na nga sa kalawakan, pahirapan pang uminom ng tubig. Panoorin naman kung paano tumanda yung mukha ng batang to matapos niya mawala ng malay. Ganto kayaman ang ibang bansa, nag-iigib sila gamit ang helicopter. Ganto naman magtow ang mga helicopter ng helicopter. Tagumpay na nakapag-emergency landing ang isang aircraft sa kalsada. Nagpakitang gilas ang piloto sa video. Pinalipad niya nang nakabaliktad ang kanyang jet fighter. Noong April 2020, natakot ang pasahero ng dalawang eroplano dahil sa inakala nilang aerial attack. Paano ba naman? Halos magkadikit na ang dalawang passenger plane sa himpapawid. Base sa report, ligtas ang sakay ng dalawang eroplano at miscommunication ang nangyari. May tatalo pa ba sa mga Pinoy na piloto? Tignan nyo kung paano sila magpalipad. Halos tumayad na sa kable ng kuryente ang eroplano. Binuksan naman ng isang pasahero sa Korea ang emergency door ng eroplano. Dahilan niya, gusto niyang makalanghap ng sariwang hangin. Okay. Ito ang aerial view ng solar eclipse. Panoorin kung paano nagmistulang diamond ring ang araw. Look at that diamond ring! Look at that! Oh my God! Diamond ring! Ah! Look at that! Oh my God! Wow! Miski nga ang mga flying car ay unti-unti na ring nade-develop ng magagaling na inventor. Very unpredictable ang mga ahas kung saan-saan lumilitaw. Madalas itong makita sa gubat, minsan sa ilalim ng ilog. Pero 'di ba, sa dinami-daming lugar na makakakita ka ng ahas, sa eroplano pa talaga. Mapapaisip ka na lang talaga, paano nagkaroon ng ahas sa eroplano? Ito nga ang nangyari sa Alaska Flight 2706, biglang lumitaw ang ahas na may batik-batik na kulay. Marami pang mga exotic animals ang nakita sa loob ng eroplano, gaya na lang ng paniki sa Cebu Pacific. May ahas na mataba, kung wala nakakita niyan makakadisgrasya yan. Meron ding scorpion na nakita sa Lion Air Flight sa Jakarta, Indonesia. Ang hinala ng mga eksperto, galing din ito sa mga pasahero, mga exotic na alaga na isinama ng pasahero sa kanilang hand carry. I-comment sa baba kung anong favorite part mo sa ating video. Salamat sa panonood at kita-kits sa ating susunod na upload. Don't forget to like and subscribe dahil malaking tulong po yan para sa aming mga content creator. Maraming salamat po.